Magampota, Father, Lord, we welcome you, Holy Spirit. Come and continue to minister to us through your words. Anoint the words that we're going to hear in Jesus' name. Amen. Ang atong topic is the force of faith. The force of faith. Ang gahom sa pagtuo. Kinahanglan nato trabahoon ang faith para nga ang faith mo trabaho. O maghimo siya mga makita o mahikap nga resulta sa atong kinabuhi. No? So kinahanglan nato i-work out. Ingnan yung katapat, i-work out. No, i-work out nato itong faith para nga ang faith mo work siya. Kung ang faith at work sa atong life, there will be or there are evident nga mga results, visible results sa atong kinabuhi. Tangible, makita, mahikap nga mga resulta sa atong kinabuhi. Walay supernatural nga result, extraordinary result sa atong life diya sa Ginoo unless nga ang faith is at work sa atong kinabuhi. Kasi may ganag supernatural result sa ilang life. Amen? You have to work out your faith. Again, ingnan mo katapad, work out your faith. There are many things that depend on your faith. Number one, dagay mga butang nga nagakinahanglan sa atong pagtuo. Number one, your victory depends on your faith. Ang imong kadaugan, nagdepende sa imong pagtuo. Sa kingdom sa Ginoo, dili ka mudaog kung dili ka kantigo, maglakaw sa pagtuo o magkinabuhi diha sa pagtuo sa atong Ginoo sa iyang pulong. 1 John 5:4. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. So our victory over the work of the enemy, sa tanan nga klase nga mga challenges sa atong life, ato nang ma-achieve. Amen? Maski unsa nga klase nga problema sa atong kinabuhi diha sa Ginoo, ato nang ma-overcome. We have that anointing, natay DNA ni ana. But we can do it by the power or the force of faith sa atong life. So ingana siya ka kinahanglan kay dili ta mo daog kung walay pagtuo. Ikaduha, your life depends on your faith because the just shall live by faith. So it is possible to cut short without faith, no? So atong life sa kingdom sa Ginoo nagadepende sa pagtuo. Mao na nga balik-balik sa Bible, we are mandated by the Word of God that we need to live by faith. Ingnan mo katapad, the just shall live by faith. So faith is the currency sa kingdom. Sa kingdom sa Ginoo, ang currency pagtuo. So what is currency? Kanang kwarta. Sa Philippines, ang atong currency, ang kwarta nato peso sa US dollars. So what is the purpose of currency? It's a medium of exchange. Dili ka makapalit, dili ka makatransact kung wala kay currency. Sa kingdom sa Ginoo, dili ka maka-avail, dili nimo appropriate, di ka makabaton ba, di ka makakuha, healing, breakthrough, whatever things nga gusto nimo nga i-access, you cannot access it without faith. That's how important faith is in our lives. Tanan butang nga gusto nato nga mahitabos na sa atong kinabuhi sa kingdom sa Ginoo, we cannot appropriate them without faith. That's why we need to develop and work out our faith in the Word of God. So that the greater the faith, the greater the things nga atong ma-enjoy sa gingharian sa Ginoo. Number 3, nganong kinahanglan tag faith, your health and your wholeness depends on your faith. Matthew 9 verse 22, but Jesus turned around, and when he saw her, he said,
be of good cheer, daughter, your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Ingnan mo katapad, your faith has made you well. Mark 10:52 it says, no? Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. The same. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. So ang faith makaayo, ingnan mo katapad, ang faith makaayo, no? So dili lang sa physical but in every aspect sa atong life, no, kinahanglan ta og faith para nga ma-reformat, ma-reconfigure ang atong life. We need faith. Once again, ingnan mo katapad, your faith has made you well. Number 4, why we need faith? Our stand and stability in life is dependent on our faith. Ang atong stability, no? Ang atong level of confidence or stability in life nagdepende sa atong pagtuo. So ang tao nga mabalakon, ang tao nga maduha-duhaon, ang tao nga mahinadlukon or madlukon, nanan siya ay problema sa pagtuo. The moment nga nanay fear, the moment nga nanay pagduha-duha, no, nana ang spirito nga dili mao. Kaya mao na ang weapon sa enemy, ang fear, ang weapon sa enemy ang doubt, no, anxiety, mo ng absence of faith. The lesser the faith, the greater fear will arise. No, but the greater your faith becomes, no, the lesser or ang anxiety, fear, no, o doubt, no, will diminish. Mawala siya. Kaya nana si faith, imo man gi-work out ang imong faith. So ang atong pagtuo mo na'y maghatag sa atong stability, ang atong stand. Now, Romans 5 verse 2, through whom we have access by faith. Now, so faith is a key where we can access the grace of God. Mo na ingon diri sa Romans 5, by faith, no, through faith or through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. Ang atong life, mabarog ta, pinaagi sa grasya. Kinsa may luwas na dire? Amen? Ngano na luwas man ka? Ha? Pinaagi sa grasya through faith. We are saved. No? Ephesians 2 verse 10, we are saved by grace through faith. No? Through faith in the Word of God, because the Word of God says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him will never perish but have everlasting life. John 14:6, it says, no nga, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through faith. No, so except through me, Jesus said. No, so pinaagi kang Kristo, maluwas ta, makabaton ta og kinabuhing walay katapusan, eternal life, no? So pinaagi niya nga pulong nakabaton ta og faith, no? Ug na-access nato ang salvation. Salvation is by grace. No, grasya sa Ginoo ang kaluwasan. Dili pinaagi sa imong relihiyon, dili pinaagi sa imong pagkabuutan, dili sa pinaagi sa imong good works, no, pagpaningkamot or even imong kwarta. No? Kaya atong kaluwasan, grasya na sa Ginoo nga iyang gihatag, nagpakamatay siya sa cross o pinagi sa iyang pagkamatay after 3 days nabanhaw siya. Pinagi sa atong faith niya na mo nang siya ang nahimong redeemer, manunubos, siya ang nagatubos sa atong mga sala, kay perfect man si Christ. So salvation is by grace. Ina mo katapat, salvation is by grace. Mao na ang atong stand, no? Mao na mingon si Pablo,
nga I am here today. I am where I am today by the grace of God. Niabot ko niini nga level karon tungod sa grasya sa Ginoo. Nasay pasabot ana si Pablo maski og highly skillful, highly educated siya during his time, wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon nga talent, kaugalingon niya nga intellect. Nevertheless, nagstand siya sa grasya sa Ginoo. So sa atong life, magstand ta sa grace. However, no, we can only access them by faith. No? So faith is the key to grace. And when we have access the grace, sooner or later, through faith, sooner or later, we will see the glory of God. Muna diri ang Romans 5 verse 2, no? Access by faith into this grace in which we stand. Ang last part ng ingon diri, rejoice in hope of the glory of God. So faith, grace, and glory. So importante, dili ta maka-live a glorious life without faith sa grace ni Lord. Ang iyang gi-provide ba nga grasya. Pero kung ma-access nimo ang grasya sa Ginoo, niya imong gi-apply sa imong life, then ang resulta niya na mudala na siya og result nga extraordinary. Then ang extraordinary nga result mo na ang glory. And we rejoice in hope of the glory of God. No? Nag-rejoice sila, nagmapasalamaton sila, nagmalipayon sila, nga nagpaabot, no? Naghandom or hope, nag-asa sa himaya sa Ginoo. Kay kung ang grasya sa Ginoo atong makinabuhi, adunay result sa atong life nga dili himo nato sa atong kaugalingon nga paningkamot. Are you there? 2 Corinthians 8 nga ningon si Paul sa mga Corinthian nga church, kay letter man sa Corinthian ang Corinthian nga epistle, no? Gingnan niya ang mga taga Corinth nga, I want you to know about this grace that the Macedonian churches have experienced, no? The grace of sowing. Are you there? The grace of sowing. Inay mo katapa, the grace of sowing. So, ang Macedonian churches, naka-access sila sa grasya sa paghatag o pagpugas o pag-ani. No? Tungod niya na, mo na ingon ni Pablo, kung basahon mo ang Roma, 2 Corinthians 8, mo na nga ningon siya nga, gusto na ako nga makabalo mo ni ani nga grasya. Susama sa nahibaluan sa mga Macedonian churches nga nahimong glorious ang ilang life kay nga naman naka-access sila ni nga grace, no? The grace of sowing nga taliwala sa ilang extreme, ingnan mo katapad, extreme poverty. Their extreme poverty result or welled up in rich generosity, no? Taliwala sa ilang kapobre, yet naka-access man sila sa grasya sa Ginoo. No, grasya sa paghatag, pagpugas o pag-ani ang mga Macedonian churches, mga pobre nga mga tao, pero nagrasyahan sila sa Ginoo, nakasabot sila sa grasya sa pagpugas o pag-ani. Mo na nga even ang mga Corinthians, mga dato man sila kay kung sa una pang panahon Manila or Singapore nang Corinth, no? Kay major city siya. Daghay mga dato. Pero ningon si Paul nga gusto na ko nga makabalo man ini nga grasya. No? Nga susama sa naisinati sa taga Macedonian nga taliwala sa ilang kapobre, nangahimo silang generous. Nakahatag sila biyan sa ilang capacity. Grabe ba? Nakahatag kag biyan sa imong capacity. Sa pasabutan na, kung income nimo 100,000, nakahatag kag 1 million. That's an example of giving beyond your ability. So glorious na, di ba? Wala kay imong kwarta, maura na imong level, nakapalit kag yuta, daghan kayo nga hektarya. So that's the glory. Mo nang Romans 5 verse 2 nga maka-access ta sa grasya pinaagi sa pagtuo. O ang pagtuo o ang grasya nga ma-access nato nga atong gibarugan mo resulta na sa himaya. Hello.
So ang atong stand, no, nagdepende na sa atong faith in life, no? So wala na nagdepende sa imong actual nga status, no? Kung pwede ka nga mo stand sa promises, sa prophetic nga word, maski pa sa natural di pa makita sa imong life, but you can stand in the grace of God. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. That's your stand. Stand in the faith from the Word of God. And sooner or later, when you're standing on the grace of God through faith, you will see the glory of God at work in your life. Ang himaya sa Ginoo, mao na ang atong goal nini nga preaching, teaching nga kung i-share sa inyo is that we will be able to work out the force of faith so that the force of faith will be at work in our lives aron nga makita visibly, tangibly, makita ang work sa faith, mga extraordinary result sa faith sa atong mga kinabuhi. Napapamilda, diya, pinagi sa pagtuo, sa grasya sa Ginoo, na mo resulta na supernatural nga mga results. Amen? Maski pa, wala kay education, no? Nga grabe. Wala kay kapital nga grabe. Pero nagtuo ka sa pulong sa Ginoo. Sa grasya sa Ginoo nga mahimo kang covenant millionaire. Deuteronomy 8 verse 18, I will give you ability to produce wealth. Mahimo kang wealth producer. Napaba mo diha. Ang kapital sa gingharian sa Ginoo dili kwarta. Of course, magamit siya kwarta. Pero ang pinakakapital nato sa gingharian sa Ginoo, faith. Amen. Faith atong i-develop para nga ang faith kung fully develop siya, mutrabaho na siya sa atong life. Mo na susama sa verse nga atong ingon ganina nga, your faith has made you well. Grabe, dili ang tambal. No, dili ang doktor no iniayon nimo. Ang faith mo trabaho siya because Jesus said, your faith has made you well. Dili lang ikaw ang nagtrabaho, mabot sa point nga kung imong itrabaho ang imong faith mo trabaho para nimo bringing extra supernatural result upon your life so that your life will become glorious, one of a kind, peculiar, impactful. So that's our stand. Faith is our stand. The Bible said, stand in your faith. If you will not stand in your faith, Isaiah, you will not stand at all. Kung dili daw ka mo barog sa imong pagtuo, dili ka kabarog. Amen? 1 Corinthians 16 verse 13, it says, be on your guard, no? Pagbantay. Stand firm in the faith, be courageous, be strong. Stand firm in the faith. Masukod ang strength sa usa ka Kristohanon. Masikod ang imong maturity as a Christian, as a leader, depende na sa imong faith. Dili depende sa imong ka-bright. Depende sa imong faith sa pulong sa Ginoo. So, ang faith, kaya atong isgutan karon, atong trabahoon ang faith because faith has a force, no, the force of faith, but faith needs to be worked out. Na siya ay process. Ingay mo katapad, na ay process. Na ay process ang pagto. Kinsay gusto nga madato. Amen. Kinsay gusto nga ma-experience of breakthrough sa ilang life. No? So walay lain nga way nga makaabot ka niya na except kung imong i-develop ang imong faith. So pag-develop sa faith, adunay 8 ka mga steps nga atong himuon. So kinahanglan na i-process, no? Just like sa tao, kinahanglan siya na i-process. Kinsa may natao diri nga paggawas sa tiyan sa imong mama, grade 2 na ka. Kinsa man diri, paligtaas sa ilang kamot. Amen? So before ka mo gawas, 9 months ka sa tiyan. No, normally 9 months. Paggawas, baby. Kinsa may nigawas diya sa tiyan sa mama, maas na. Tigulang pa siyang mama, no? No, monster na, no? Likado na. Magawas, no? So just like faith,
ang faith kinahanglan i-develop. Mo na ang faith, si Jesus na ingon nga, na little faith. No faith, little faith, faith, strong faith, na great faith, na intoxicating faith. So ready ba tayo maminaw kung sa proseso sa pagtuo? Amen. Una nga proseso is word revelation or word insight. Faith begins when you arrive at the word point on a particular situation. Now, when the word of God is known, faith comes alive. Kung ang pulong kuno sa Ginoo, nahibaluan, nakubkuban, nadiskubrihan nimo on a particular thing, ang faith mutubo. So, ang una nga proseso is to locate the word. Imong i-locate ang word, no, regarding unsay issue, no? Kay kung naay problema sa atong life, problema na sa pagtuo. Napa mo diha? Kung wa kay kwarta, problema na sa pagtuo. Nganong akong kwarta, ngani ra gyud. Number 1, kulang ka sa pagtuo. So, para nga matambalan na imong i-process imong life, so ang una nga process is to locate a particular word regarding money. Muna nga mangubkob ka og revelation kay ang sinugdanan sa proseso sa pagtuo para nga ang faith mahimo siyang force sa atong life. Just like sa woman o sa blind person nga giingnan ni Jesus, your faith has made you well. Pwede po maingon si Lord, your faith has made you rich. Ang imong pagtuo, nakahimo nimong dato. Amen. Pwede ka mahimong dato nga pinagi sa imong paningkamot. Pero dili na mao ang pamagi sa Ginoo, pattern sa Ginoo. Ang paningkamot ang pattern sa Ginoo nga maka experience kag wealth kanang wealth nga enduring wealth. Proverbs 8:18 nagisgot nag enduring wealth. Wealth nga nagtubo, wealth nga walay undang, even beyond sa imong next generation, mo lapas pa sa imong generation. Mo na pasabot sa never ending or enduring wealth. So ang key niya na is to locate a word regarding a particular concern or issue sa imong life regarding word. Napa mo ba diha? Maski unsa nga issue sa imong life, pangitag word ni Lord. Kaya ang word ni Lord tambal. Ingay makatapad, tambal ang pulong sa Ginoo. No. Number 2, vitamins ang pulong sa Ginoo. So, unsa may problema, ingay makatapad, unsa may concern nimo karon? Unsay issue, unsay goal nimo? Pangitag word sa Ginoo. Napa mo diha? Pangitag word kay walay lain way para sa breakthrough. Number 1, major way is faith. Work out your faith until the force of faith will be at work in your life. Hallelujah. Nindot kay ng force of faith at work na sa imong life. Diya ka mag-experience of sweatless, effortless, toil-free. Kinsa may nakasinati direkar para kang Pedro nga, Lord, I have toiled all night. Nagbilar na mi grabe pangisda, Lord, wagin mi kuha. Dagan kay mga tao nga na ilang level sa life. Pero si Lord, giingnan niya si Pedro nga, go to the deep again. Hala sa Pedro nga, buntag na Lord, di na pang pangisda karon. Pero naminaw siya, nevertheless, at your word, I will let down my nets. So niya to sa deep, gitsa niya ang iyang net on the other side, according to the word of God, spoken by Jesus Christ. Udto or buntag, dili time sa pagpanagat, sukad-sukad, sa sugod sa lulo ni Pedro, way nanagat, ngay nga nga oras, pero nakadungog man siya word ni Lord. Gitsa niya ang word, ang pukot. Unsa may harvest ang nahitabo. Net breaking, boat sinking kind of harvest. Sweet spot.
Gusto na ako nga, I declare nga mga new gen, mahit ni mo imong sweet spot. Nga ibutang ka sa place, nga sweet spot, nga sweatless, effortless. Just like ang Pedro, bang grabing harvest, sukad-sukad nga harvest, o pa siya naka-harvest nga, nangaguba ang iyang net. Nga, to the point nga nalunod, naghapit ang iyang baruto. Nga iyang gisignalan iyang mga partners from the other boat. Tabangin may grabing harvest, ang duha ka boat. Sugod na og kasink tungod sa harvest. That's the power of faith. That's the force of faith. Muna ni Pedro, nevertheless, at your word, I will let down my nets. So, ang unang proseso para ma-develop ang faith is locate a word. Na kay word ni Lord. Pangutan na yung katapan, na ba kay word ni Lord? Amen. When there is a word heard again and again, if your heart is right, faith is developed. When the word of God is known, faith comes alive. Kung maibaluan daw nimo ang will ni Lord, ang word ni Lord, ang faith matao. Are you there? Nganong ang tao walay faith kaya wala man siya nakadungog. Nganong dili man siya mohatag og tithes, wala man siya nakadungog. Kadua wala man siya nakasabot. Pero kung nakasabot ka, nakadungog kag balik-balik, nakabalo ka nga ang kwarta, spiritual na siya. No, ang paghatag og tithes sa imong income, sa imong abot, spiritual na siya. Mo day ingon sa pulong sa Ginoo, mohatag ka nga malipayon. Kay excited man ka kay imo maghimo ang imo mang excited ka sa mga promises. No, sa Bible nga kung maghatag ka sa imong first fruit unsa yang imoon. Proverbs 3 verse 9 and 10, no, if you honor the Lord with your wealth and with every increase, no, how every first fruit nga imong gihatag. Proverbs 3 9 and 10, no? Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. So kung mag-meditate ka ni, kung maghatag day ka sa imong first fruit, no? Sa imong mga increase or imong sweldo, your barns, sa imong bodega, mapuno, mo overflow. Sa NIV version, your barns will overflow. Mo awas, no? Your barns will be filled to overflowing. Puno niya ang imong bodega hangtod nga mo awas. Kanang imong bodega mo na imong bank accounts. Kanang imong bodega mo na ang imong bulsa. Kanang imong bodega mo na imong pitaka. Ang imong problema, sige kaguba imong pitaka kay puno siya pirmi. Muna excited ka mohatag kay na naman kay faith niya nga area. Kay nga naman nakadungog man ka og imong gibalik-balik og paminaw. Excited ka sa overflowing. Kinsa may ganahan sa overflowing. No? Kinsa may ganahan sa famine. Kinsa ganag famine dia. Kinsa ganag kalisod. Do ka klase ang life sa tao, kalisod o sobra-sobra. World of not enough and world of more than enough. Dora ka klase ang kalibutan. Asa mga gusto mo po yo? More than enough. Overflowing life. Napamo mo diha? Nay life nga overflow. I declare, mabot ka niya na. Nga ang imong problema, dili na domestic problems. Nga unsay bayad sa kuryente, bayad sa mga utang, bayad sa mga pang-rent, no? Ang imong problema, dili na imong domestic problems. Imong problema, mga tao na nimo, unsaon nimo sila pag-bless. Unsaon nimo pag-increase ilang mga sweldo. Lahi na imong problema, napa pa mo diha? Mabot ka na nga level of faith kung nakay word mo na kinanglan na kay word. Tanan nga imong himuon must be based on the word of God para na ay element of faith in everything nga imong gihimo. Because without faith,
Hebrews 11 verse 6 says, without faith, you cannot please God. Without faith, you cannot do extraordinary things. Without faith, nothing supernatural will take place in your life. Pero kung gusto kag supernatural, ang imong marriage, supernatural ang imong business, supernatural ang imong ministry, na kay Word of God. Build your life on the Word of God. Stand on the Word of God, regardless kung sa'y may tabo. Sa imong makita, do not believe on what you see and what you feel. Believe on the Word of God, because the Word of God is more real than our reality. Napamumudiha? So manay una, number 1, na kay Word. So ingna mo katapa doon sa may Word nimo. Sa Word nga imong gilumluman karon. Amen. Sa may Word nimo sa imong life, sa may Word nimo sa imong marriage, sa may Word nimo sa imong finances, na kay Word ya. Butangig Word para nga naay supernatural effect. Napatay na learn karon. Ingna imong katapad nga you are supernatural. I declare nga tanan mga Judean, supernatural ang ilang life. Supernatural imong finances. Amen? Kasi pasabutan na. Kanang wala ta nagkinabuhi. So sama sa atong mga kaila nga, wala nang alagad sa Ginoo nga walay Word. No? Atong finances, dili limited sa atong sweldo or even sa atong negosyo. Nay, supernatural. Napapamudiha? Ang imong marriage, supernatural. Kay rooted sa word sa Ginoo. Nga, dili ra mo lovebirds. Love team mo for the purpose of God. You are serving God together. No? Imong husband o imong ang wife nimo. No? Nag-uban mo, nag-serve mo sa Ginoo. Kay ano man, mo na word ni Lord sa inyong kaminyoon. Kay walay kaminyoon. Ang tinuod nga kaminyoon, God nga gi-design sa Ginoo. Kami niyo na para mga lagad sa Ginoo. Oh. Ipadala si Eve para sa work. Dili lang para nga magminyo sila. Because God has a purpose. Muna nga, when you are a purpose-driven couple, lahi ang inyong dagan na empowerment nga gikan sa Ginoo. Kaya nga naman, nag-serve man mo doha sa Ginoo. Are you there? Namoy word mo, na word ni Lord sa ato. No? Number 2, ang word nga imong na-locate, no? Ang word nga nahimong faith nimo, the revelation of the Word of God is to produce a conviction in your heart. So, the Word of God should affect what you believe. No? Kung unsa ang imong gituhan, mapektuhan na siya sa imong nadunggan nga pulong sa Ginoo. So the Word of God must become your conviction. Napamumudiha? So the first is you locate the Word. The second, no, nanay faith. Ay kaduha, the Word nga imong nasabtan should what? Should affect your belief system. It should become your conviction. So deeper na siya nga level kay ang conviction is an attitude of your heart, no? So mingon si Lord sa imo nga pag mutuo kang ang Kristo, magpabautismo ka. Ang pagpabautismo according to the Word of God is a public declaration of your private reality, inner reality. So dayon sa pulong sa Ginoo nga believe in the Lord Jesus Christ and be baptized. So mo na ginigwali sa pastor or leader, and then imo nang nadunggan or imo pong nabasahan, then ang imong faith ni arise. And it should affect your belief system. Nga mahimo na nimong conviction. No? So once nga mahimo na nimong conviction, ni saka na ka sa deeper level, sa level sa imong faith, kay imo naman siyang conviction. Kung imo nang conviction, wala na yung magpugong nimo. Kumingon yung mga nanay, ayaw pagpabautismo kay nibalhin na kagpagtuo. No, dili na kamutuo sa imong nanay o tatay, kung negative sila kay mas labaw pa man ang word sa Ginoo kay sa atong nanay, tatay o sa atong tradisyon. Mo naman na ang word sa Ginoo is final.
No? And then when you believe the word of God, no, and it becomes a conviction in your heart, nothing can stop you. No? Muna nga ang uban dili sila kay move on kay ang word dili pa nila conviction. Nakadungog sila but dili pa nila conviction. Para ang faith mo elevate, ang faith mo deepen, maghimong stronger sa imong life. The word should affect your belief system. Mahimo imong conviction. Napapamudiha, I declare nga ang word mahimo siyang conviction sa imong life. Amen? So, kaya ang conviction, mo na mag-dictate sa imong direction, decisions. Convictions dictates your decisions. Sa ingon sa words sa Ginoo, nga, kung maminyo ang usa ka hamtong nga lalaki, biyaan niya ang iyang mama o papa para nga maghiusa sa iyang minyuan. So, mo na ang principles of marriage. Now, for this reason, a man will leave his father and mother. A man, hindi mo katapad, man. So, kung magminyo di ay kinanglan, man ang imong minyuan. Hindi mo katapad, mga babae, ang imong pilion, man. Dili boy. So, may diferensya sa boy o man. Ang boy, di kapalit og load. Mangayo pa og pang-load kay boy pa man. Hello. Ang boy, mangayo pa og kwarta sa iyang mama. Bohemian, hindi naman katapad. Bohemian Rhapsody. No? Mama, tutoy ko. No? Mo nang Bohemian Rhapsody. Nakasabot ba ta? So, word of God na nga imong nadungog. So, kung ikaw babae, dapat mahimo nimo ng conviction. Nga ang piliyon nimo, dili boy. Para mo mag-dictate sa imong decisions nga, when it comes to getting married, kinahanglan na kay standard from the Word of God. Faith nimo sa Word of God nga, kinahanglan na siya, man na ni siya, nga nito og law of departure, niya nangandam na siya, na siya business, na siya home office, or nahit na niya ang certain number na siya, stability sa iyang finances. Hello? Napabuta diha? Kaminyo ka, dapat na kay faith. Na kay basis. Sa tanan imong himuon na faith nga element, naka-base ka sa words sa Ginoo, sa principles sa Ginoo. When it comes to marriage, dapat faith ang imong ibasihan, dili imong emotion. Ang tao nagkalisod, nagkaproblema, kay iyang ibase ang iyang life sa emotion. Kay cute man, nag-PM man guni kada adlaw sa ako, buntag, udtog, gabi, sige PM. So na-develop ka, na-emotional ka, maski pa og walay word ni Lord, ana. No? So, kung wakay word about your marriage, maning word na ko sa inyo. Tanan sa inyo. Nawa pa namin og namin nyo. Para nga maminyo, maning word sa Ginoo. For this reason, a man will leave his father and mother. Kung maminyo na ka, biya kasi mong mamagpapa. Kung lalaki ka, maglahi na ka. Mag-practice na ka para sa marriage, because marriage is not wedding. Hindi mo katapad, marriage is not wedding. Wedding is one day, marriage is for lifetime. So it's something nga imong andaman. Kay forever man na, hantod nga buhi pa ka, minyo ka sa imong asawa, urbana, uban mo na. So it's a thing nga, pangandaman nimo. So sa may major nga issue sa marriage, finances. Mo naghatagan ta og pulong sa Ginoo as guide para nga dili ta magkalisod, para solbaron na nato sa sugod pa lang, dili lang sa finances, but he needs to be a Christian. Manaingon sa Bible nga, do not equally yoke with an unbeliever. Ayaw pakigminyo sa mga dili magtotoo. Maski og matag magtotoo, ayaw pagminyo sa babe nga Christian, nga di mag-cell group. No? Kung kanang inyong pilion, kanang magwali si pastor, mag-take note. Dili matulog. Dili sige tabi-tabi, no? Kana kung ang imong pilion nga babae kanang way klaro nga
nga lalaki, way klaro, sure na imong future, wag siya klaro. Mo na ingon sa Bible nga, money answers everything. Mo na akong i-share sa inyo kay word man na, para ma-develop, ma-raise ang standard sa ato nga, natay word. No, para sa mga babae, kinanglan, nakay word ana, para nakay direction, na guide sa imo, when it comes to decision making sa imong life. Nga dili ka madala sa peer pressure. Uy, nag-uyab-uyab din sila tanan, maski estudyante pa. Pero ikaw na kay basis sa imong decision ang Word of God. And that's about faith. That's a faith issue. Nabay na sugdan, nabay na learn na to? So muna ang imong conviction. So kung wala pa ka, bisag unsa ra imong decisions, no? Tira pasagad, tanan manguyab imong saguton, no? Ingana pang ing level nimo, wa kay conviction sa word. So kinahanglan pa nimo i-work out ang imong faith. Napa mo diha? Napa tayo na learn, no? Magpadayon pa ta sa number 2, number 3. Amen. Number 3. Unsa ikaduha? Heart conviction. So mo na imong conviction, kung na kay conviction, you're becoming unstoppable. Nagsugod na ka nga pagka-unstoppable. No? Nalahi na ang dagan sa imong life kay, imong life na naman kay conviction. No? Wala na yung magpugong sa imo, nga mag-cell group ka kay imo ng conviction. No? Na kay faith diha. Hello. Number 3, when you get the word of revelation, it leads you to heart conviction, and from conviction to mental or mindset transformation. No? So, gikan sa heart ng conviction, matransform na ang imong mind. Ma-renew na ang imong mind. Na healing sa imong life. Kaya na-renew na. Amen? No, kung imong mamagpapamuto sila nga pobrigid sila, no? Walay pobre nga anak sa Ginoo. Walay gihimo niya nga tao nga pobre. Pwede nga napobre sila, tungod kay una sa tanan, wala sila access sa Word of God. No, pero sugod sa imo, nanagay conviction, and then ma-change imong life, imong mind, ma-transform. Muna ingon sa Bible, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Masa maingon ni Paul, ingon si Paul nga, di ko kantigo anak, no, wala siya na ingon anak. Ngayon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. He's a man of conviction, and he's a person who has a scriptural mindset. Ang iyang mindset, scriptural na. Napapa mo diya? The Bible said in Romans 12, verse 2, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, His pleasing, and His perfect will. No, so nindot kayong dagan sa atong life, kung natay transform nga mind, we will be able to experience not only the good, the pleasing, but the perfect will of God. Atog yung masinati kay na may transform mind. Napapa mo niya? The revelation flows into conviction and then into mental transformation. That's the third process. Nga dili lang siya conviction, nahimo na siyang mental transformation. Hello. No, so mo na epekto sa atong pagtrabaho sa faith, matransform atong panghuna-huna. Naoperahan ni Lord sa Holy Spirit ang atong panghuna-huna. Kaya nagbabad ta sa pulong, naglumlum tag pulong sa Ginoo. Wala lang ni-affect sa atong heart, ni-affect sa atong mga mindset. We're the head and never at the tail. Mga CEO ta, dili ta mga slaves. We always be at the top, never at the bottom. We can start at the bottom, pero we will never remain and die at the bottom because we are an ever progressive people. No? The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Genesis 26 verse 13, the man began to prosper, keep on prospering until he became very prosperous. That's your portion in God, and that should be the conviction of your heart and the mindset, no? Sa imong mind nga, top ka, ever progressive ka.
Manapangutanon ka, kumusta naman ka? Ever progressive. Nisamot ka gwapa, nisamot ka gwapo, nisamot ka dato. Dili ka mingon nga pobre, lisod kay panahon karon. No? Walay lisod sa Ginoo. When you have the Word of God, you always become progressive. You will never stagnate. You will never be stranded in life when you have the Word of God. The Word of God is your capital. Faith is your capital. Dili kwarta, dili computer, no, ang imong capital. Word sa Ginoo ang imong capital. Number 4 nga process of faith para ma-develop ang faith is vision impartation. Vision impartation. Ma-transform imong mind. Number 3. The third is that you will have a mental picture of the Scripture. No? Mas mo greater na ang imong faith kung ang word nga imong gibasa, word nga imong nadungog. Makita na nimo ang picture. Ug ang picture dili na letter. Ang picture ikaw na. Ikaw na ang word nga imong makita. Now, just like Jesus, when Jesus opened the scroll in Luke 4, iyang nakita, iyang kaugalingon. In this very moment, this scripture is fulfilled in your hearing. Kaya ang gibasa siya man. Amen na pa ba mo diha? And all eyes were fixed on him the moment nga iyang gideclare. Sugod karon, kining akong gibasa, mo na ni ang sinugdanan. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Hallelujah. Muna yung declare, sugod karon, kini akong gibasa, ma-realize na the word will become flesh. The flesh. Muna na. No, muna yung declare, find expression. Kini nga word, find expression over my body, over my life. Kini nga word, find expression. Muna sa Hebrews 10, verse 7. No? In King James Version, no? Behold, I come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Muna yung declaration. Behold, I come. When you are reading the Word of God, when you are having your time sa imong divo, muna yung pag makita kag Word, muna maingon kag, Amen! Next in line. Kaya muna ang imong declaration. Behold, I come in the volume of the book. Kang Jesus mana. Muna pagbasa niya sa Luke chapter 4:18. Muna ang reality. Behold, I come in the volume of the book. It is written of me. Yang gibasa ang scroll sa Isaiah nga the Spirit of God is upon me. Isaiah chapter 4 sa Isaiah, no? Sa Luke 4 yang gibasa mo na diha, no? In the volume of the book, mo na ingon ni Jesus ba? Niadto ko sa scroll, yang gi-open ang scroll. Kay scroll pa man to sa una ang Bible, no? Wala pa may pareha sa atong digital og kwan kanang libro nato ba nga Bible, no? Scroll pa, traditional. Mo na ni duol ni Abraham gihatag sa attendant ang scroll sa Isaiah to do your will, O God, no? So mo na nga atong memorization to ng verse, behold, I come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Lord, ako ni Lord. Ako ni Lord. Ako ning himuon, Lord. Regardless kung unsay istorya sa imo, sa uban nga mga tao, dili na mao, dili na mag-matter. What matter is the word of God concerning your life. And that's what you have to do. No, what you will do according to your faith. Kung imo nang himuon, manifest na supernatural ang effect niya na. So the fourth stage is vision impartation. Ingnan mo katapad, vision impartation. Makita nimo ba ang scripture, mahimo siyang picture. When the scripture turns into picture, your future is secure. When the scripture turn into picture, your future is secure. Si Abraham, walay anak, gingnan siya ni Lord, tanawa ang langit, mahihap ni mo ang bito, ni nga nakadaghan ang imong mga anak. So, gitrain ni Lord si Abraham, nga maglakaw siya of faith. Manang gitawag siya father of faith. Okay? He's a man of faith, na-develop ang iyang faith. Si Lord mismo nag-mentor sa iya. Kaya ipatanaw siya star sa buntag. In reality, in the physical, in the natural, walay stars sa buntag. Pero,
nakita siya sa stars. Ang stars na change og mga naong sa mga anak, naong ni Isaac, naong ni Jacob, 12 tribes. Dito nagsugod ang transformation sa iyong life. Kaya nga naman, nanay, image formation. Na imagination is image formation. The word becomes a picture. Hello, that's very powerful, and that's a work of faith. So kung ang word, nahimo na siyang picture, na siya ay power sa imong life nga nagi mahitabo. Kay visual man. What you see, you will naturally believe. What you believe, you will supernaturally become. So kung naadaw ka makita, normal na nga mutuo ka kay imo mang nakita. Kung nakita nimo ang imong life nga susama sa giingon sa Bible sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kung imo nang turn into picture nga ikaw na dato ka mo ni plano ni Lord sa ako, dili nagig ko mapobre. No? Nahimo na siyang picture, nakita nimo nga CEO na ka, na nakay 100 ka employees, 200 ka employees, no, 1,000 ka employees, ingana na imo makita. No? So, what you see, you will naturally believe. When you believe, you will supernaturally become. So, image picture is very important. Muna ang language of the Holy Spirit is or are dreams and vision. Pagkataon ka nag-vision. When I was young, no, bago pa ko na Christian, ipakita ko ni Lord nga magwali kog thousands of people. At 17 years old, nagwali na ko, kita na ko sa akong kaugalingon mo, nang kabalo ko, sa to sa mga confirmation nga, kabalo ko nga gitawag ko 100% nga magpastor ko. Mahimo kong apostolic leader. Kay, kita na ko sa vision. So, every time maluya ko, na yung mga testing sa akong life, na yung mga shaking sa akong life, madumduman ako nga nagwali ko. Gitawag ko ni Lord. Yung na yung katapad, gitawag ka ni Lord, no? So, ask God for dreams. Ask God for visions. No? Kay visions and dreams are the language of the Holy Spirit. When you have visions and dreams from God, no, your faith will come alive. Your faith will become stronger and stronger. Number 5, no, ikalima, forceful declaration. Okay, imo namang nakita, naga-declare ka, ma-change ang imong lingwahe, ma-change ang imong sinultihan. 2 Corinthians 4:13, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we speak. Hingna imong kaugalingon i-declare, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we speak. I believe, therefore I speak. I believe, therefore I speak. Kaya ito umang ka, mag-declare ka. No? So kinahanglan consistent ang imong pagtuo o ang imong declaration. Once ang imong heart, mind, o imong mouth is in alignment, parehas ba? No? Imong mind, imong heart, o imong words, parehas. No? Nga mudato ka. Kung mudato ka, di na ka mag-declare og lisod. Di na ko kaya. Dili, pobre raman ko. No? Kung imong tuwa ng Jeremiah 29:11, I am prosperous. I am ever progressive. I can do all things, no, who strengthens me. No? So naglakaw ka by faith through your declaration. Number 6, corresponding action. James chapter 2 verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. No, kung wala daw action, so nagisgot corresponding action. No? Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga, kung walay action ang atong faith is dead, no? So, the moment nga giingnan si Abraham, lakaw adto sa lugar nga akong ipakita sa imo, regardless nga wala si Abraham kabalo sa address, nilakaw siya sa kabalo asa. No? So, naay corresponding action. Ingnan mo katapad, corresponding action. No? So, ang Bible na iyon, kung gusto ka nga mo dato,
dapat na ay trabaho sa atong mga kamot. Because the Bible said, the Lord will bless the work of our hands. So mag-engage tag businesses. Not only one, but many businesses. Because the Bible said in Ecclesiastes 11 verse 2, invest in 7 ventures, 7 businesses. Yes, in 8. So, pag-engage tagdaghan, but one after the other. No? Number 7, stage of developing our faith, excited celebration. So, natay spirit of gratefulness. Not a spirit of expectancy, because expectancy is the breeding ground for the miraculous. Kung expectant ka, kung kanang gadaig ka sa Ginoo, na grabe na, nahimuon ni Lord. Kay si Lord, dili stay put, dili siya magpahunok, dili siya mag-standby kung magdaig ka. Kung magdaig ka sa iya, nagid na iyang himuon sa imong life. Kung unsay kulang sa imo, iyang punon. Kung unsay kulang sa iyang trabahoon. Psalm 106 verse 12, then they believed his promises and sang his praise. Then they believed his promises and sang his praise. Nituo siya sa mga saad, nituo sila sa mga saad sa Dios, o nanganta sila sa pagdaig. Maski wala pa nila nakitaan ang ilang saad ni Lord, wala pa. Saad pa lang, nagdaig na sila. No? Saad pa lang, nagdaig na. So kung magdaig ka, tungod kay nagsaad man si Lord sa ato nga, walay harm nga may tabo sa atong life. So everything nga naay murag harm, in the natural, daiga si Lord, ug ang hand ni Lord mo work sa imong life, because excited celebration is an act of faith. No? Nagdaig ka, nagpasalamat ka. Number 8, steadfast determination. Yung na yung katapad, steadfast determination. So, manang steadfast determination, dili ka ma-move. Ang uban ni surrender, ikaw, dili ka mo surrender. No? Kung na-statement nimo, kung mamatay ka, no sa mga lubnganan cemetery sa US, na yung mga epitaph, no? Kanang epitaph, naghisgot na sa imong life. Na statement ba, mga sayings, quotes, nga nag-describe sa tao nga naadya sa pansyon. No? So, unsa may epitaph nga isulat kung maabot ang panahon nga mamatay ka, kay mamatay magitatanan in a natural. Unsa may statement diha. I hope nga ang statement diha, dili siya nga, mao ni si Juan ni Undang. No? So, inilwan na ni. Magibutang dito. No? Si Dudong, primary 12 sa New Gen, pero ni abroad kay nanarbaho sa Saudi. Ano yung statement? Namatay na sa Saudi. No, may na lang kay gidala ang iyang abo. Gidala dire na iyang lungon dito. Ano yung mo? Pero I hope nga ibutang dire. Ano ni si Joshua 144 sa New Gen. Wala gyud ni surrender. Muna ang imong epitaph dito. Never, 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 never surrender. Ang faith mo work kung di ka mundang. Di ka mo surrender. Lain kayo na maulaw kasi mga anak pohon. Nga, mayingon sila nga pa, wata na ka ni surrender pa. Grabe mong anak na ni-encourage sa imo. Grabe, primary 12, malakas ni Pastor Nonon, ni surrender mga pa. Ay, pagingana. Hindi mo katapad, ay, pagingana. 144 manday ka. Nagsugod na manday ka kung umopis na. Nga naman ka na, dato pa. Pobre na inuunta. Ayaw ka. Ayaw ingana. Hindi mo katapad. Ayaw ingana, kaya di na ni mo portion. Wala na siya dire. Hindi mo katapad. Wala na dire pass. No? No, liars go to church. No? So, hindi mo katapad nga, faith is your responsibility. No? Walay milagro nga tsamba. Hindi mo katapad. Walay milagro nga tsamba. Every miracle is a response of a deliberate faith nga gihimo sa tao. Tanan milagro
nihatabo na kay ni-respond si Lord sa deliberate nga faith nimo. Wa ka ni undang ba, nituo ka ba? Mao nang ang milagro gi si Lord kay wala ka ni undang. Nay magkatapad ayaw undang. Walay undangay. Mo na pinakanindot nga quality nato kung natay kanang man of faith wala ta ni surrender. No. Dilita pa rin sa kanta ni Bishop Oriel, grade 1 lang ang natapos ko. May back subject pa ako. Grabe, grade 1 pa na pag-back subject. Hindi mo katapan, dili na ni mo portion. Sa ato yung pataas sa mga kamot na sa Ginoo, Father, thank you Lord for the word. Lord, we pray nga, Lord God, tabangan man nimo sa Holy Spirit nga, Lord, we will become man and woman of faith. Nga ma-develop me strong among faith in any area sa among life, regardless kung unsa mga attacks sa enemy sa amo, Ginoo. We will not be shaken because your Holy Spirit is enabling us nga mustan mi sa imong word. And Lord, we pray for revelation. Lord God, open our eyes that we will see the wonders behind the letters. That we will be able to discern and discover your will in your word because your Spirit is opening our minds, opening our hearts. No, nakasabot mi sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong has come alive, fresh, nga mga rhema, Ginoo, making our faith stronger and stronger, and we will become victorious after we will experience victory after victory by virtue of the faith that we have in you, by the power of your Spirit, Lord, enabling us in Jesus' name. Amen and amen. Pagpakan nato si Lord.